Hello guys, good morning. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video guys, pag-uusapan natin itong pinaka mabigat na violation na pwede nating ma-receive sa ating mga Facebook account or Facebook pages. So kahit nga, sabi ko sa inyo guys, kahit meron kayong 100,000 of followers or even million of followers, pwede tayong magkaroon ng ganitong violation. Sa isang post or status lang ay madedemonetize yung ating pinaghirapan or yung ating mga monetization tools. Again guys, so meron tayong first video about dito kay Koreanang Hila. So minessage niya po ako, ano nga ba yung magagawa na paraan dito sa kanyang violation. Actually, dalawa yung na-receive niya na violation, content monetization and yung partner monetization. So that goes against community guideline. It will last usually 3 or more months. Medyo matagal ito na i-resolve, 'di ba? Yun nga lang, mas okay kung linisin pa din yung mga account once na naka-receive ka nito. Pag sinabi nating linisin, yung mga post dapat ay i-check natin, baka meron similar na post dun sa nauna. So eto, kung hindi nyo pa alam kung ano yung partner monetization and content monetization, mahaba po ito. Diniscuss ko na din sa ating mga previous videos. Pero ikaw na mismo ang magbasa. Ilalagay ko yung link dyan sa description ng partner and content monetization policy para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba ito. So dito, once na nagkaroon ka ng flag for behavior, dalawa yan guys ha. Automatic flag for behavior kapag dalawang violation ang nakomit mo sa isang post. Okay? So, yun. Flag for behavior yan. Ibig sabihin, lahat ng monetization tools mo affected. Hindi ka magkakaroon ng ads or even makareceive ng stars or even subscriptions. Wala po. As in, wala kang ma-generate na earnings dito once na nagkaroon ka ng ganitong violation. So, eto yung kanyang shinare. Ayan. So, basahin muna natin. Eto yung shinare niya. Ang tawag dito sa shinare ni Ma'am Koreanang Hilas ay violence and incitement. So, basahin natin. Ayan. We don't allow people to share things that could encourage violence and lead to risk or physical harm or a direct threat to a public safety. So, example ng incitement. Okay? Using language that promote or encourage serious violence. Okay? So, eto nga yung pinost ni ma'am. Threatening someone with death, violence, or serious injury. Ayan, isa pa to. Sharing instruction on how to make use of. Basahin nyo na lang. Isuzoom in ko na lang. Ayan, okay? With the goal of seriously injuring or, ayan, basahin nyo na lang guys. Okay? So, sana nakikita nyo, oh. Isuzoom in ko pa for the last time. Ayan. Okay, ayan yung mga example guys. Ayan. Okay? So, ito yung kanyang na-post. Grabe guys, imagine single post lang ito. Pero nadamay lahat ng kabuuan ng kanyang page and even yung personal account affected kasi siya yung admin ng page doon. So, ingat-ingat sa pag-post. Ito nga pala yung pinost niya. Okay, ayan. So, August 5. Hindi ko na babasahin na guys, kayo na lang So, sabi dito, why we did not restore your post. Ibig sabihin talaga, kailangan nang i-take down ni Facebook ito. It looked like you share something that could encourage. Ganyan, basahin nyo na lang. Encourage what? Ayan, ayan. And lead to, ayan, okay, and direct to public safety. Okay. So, ito yung pinost niya. Actually, hindi naman niya intention na i-post to. Kasi guys, ito, si Koreanang Hilas, alam naman natin sobrang dami na itong supporters sa community niya na Team Hilas, Team Koreanang Hilas. Gusto lang niya talagang alam mo yun, yung community, once na nag-engage ka sa community nila, talaga magkakaroon ng followers. Okay, so eto, ayan, hindi ko na sasabihin guys. Ayan, eto yung niya, yung kanyang naging post. Hindi ito intentional kumbaga, out of nowhere na post niya and hindi niya alam, bawal pala ito. So, yun, 'di ba? Kung hindi mo alam yung mga ganitong policy issue na pwede mo ma-receive, wag ka muna, pag-isipan mo muna bago natin i-post. Ayan, 'di ba? So, ito yung pinaka word. Ayan, guys, basahin niyo na lang. Hindi ko na sasabihin, baka ma-detect ng AI yung salita natin or yung captions.
So yun na nga. So hopefully guys may natutunan and ganun pa din naman kahit anong gawin natin, matagal din itong i-resolve kasi community guidelines din ito papatak. So again, sabi ko nga sa inyo, make it sure kabisado natin partner and content monetization. Kung i-check natin kahit meron kang 100,000 of followers or million of followers ka, once na nagkaroon ka ng ganito no violation, sayang yung reach, sayang engagement, followers, babagsak po lahat yon. Okay? So kasi nga meron na tayong na-trigger na yung AI na i-check yung ating mga posts every time na magpo-post tayo kay Facebook. So ganun katindi. Kahit eto guys i-appeal, pwede naman itong i-appeal. Yun nga lang it takes talaga ng buwan or even more. Usually pag ganito 90 days or 3 months pag ganito yung mga violations natin. So sana bumalik yung account ni Ma'am at ang last ng nila ng community, ang tindi ng community nila. Halos lahat guys nag-engage halos lahat guys talaga ay ayun nakatulong yung community na to. Pero again guys sa mga community na to, ito yung suporta na tinatawag natin. But once na sinuportahan ka, ano yung babalikan sa iyo, 'di ba? So make it sure, sabi nga ni Ma'am Koreana, gumawa kayo ng video nyo. Andito lang sila para suportahan ka pero gumawa ka pa rin ng quality and engaging content. Yun naman talaga ang dapat, which is yun talaga ang dapat mong gawin as a content creator, 'di ba? Or influencer. Kailangan mag-create tayo ng sarili nating content para babalikan tayo ng followers natin. Or kung meron ka na provide na value sa mga viewers or followers mo, for sure talaga, guys, babalik sila. Okay? So, yun nga nakakalungkot lang din at dahil sa isang post na to, affected lahat ng monetization ni Ma'am Koreano. So wala siyang earnings dito. Kaya nga sinasabi niya, 'di ba, lahat ng subscriptions na inavail ng followers niya, unsubscribe niyo na kasi wala din, useless din 'yon. Okay? So hindi din niya makukuha. Usually kasi pag flag for behavior, 90% diyan ay not payable na yung payout. Okay? So pag not payable, ibig sabihin invalid yung mga nakuha mo na revenue or even stars pag ganito ang inyong na-receive na violations kay Facebook or kay Meta. So yun lang guys, maraming salamat. Sana naunawaan, sana maging awareness din ito and warning bago tayo mag-post. Make it sure na pag-isipan natin again and again basahin niyo yung partner and content monetization, yung community guidelines. Andito na po lahat ng susi para ma-eliminate natin yung ating restriction ng ating account or even pages. Thank you so much. Please do subscribe and click the notification bell para every time meron tayong bagong update, mano-notify po kayo kaagad. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye-bye!